guys, welcome sa aking YouTube channel. So kaka-off lang natin ngayon sa work. So ang ano natin ngayon, wala tayong kakainin sa pagdating sa bahay. So siguro bahala ko, kasi si Mrs. tumawag. Dadaan muna ako ng Seafood City saka Ido, Japan. So titingnan ko lang kung anong pagkain na meron doon. Nyo muna yung road ng Edmonton. Nung kahapon lakas ng ng snow. Pero at least ngayon nalinis na nila yung daan. Kaya medyo medyo okay na. Okay na rin ang daan yun, drivable na. Pero syempre kailangan medyo ka rin, ingat ka rin sa pagdadrive kasi madulas din yung daan. Saka makatulong talaga kung meron kang winter tires sa pagdadrive mo. Kasi at least yung sasakyan mo stable siya. So far naman walang ka-traffic ngayon. Oo, pero parang merong parang maabutan ko yata yung traffic medyo nag-slow down na rito parang paano na yung traffic. Yan guys, to kasi ngayon rush hour ngayon pagka nagdadrive kayo, pagka kailangan medyo dahan-dahan lang kayo para pagka nagpreno kayo hindi kayo masyadong mabibigla na Lalo na yun, medyo bako-bako yung dahan-dahan lang tayo. Pagdadrive dito sa Canada kailangan dahan-dahan lang, hindi katulad sa Pilipinas na kung magpatakbo kailangan mabilis na tapos bigla kang preno. Dito hindi mag-work yan. Kailangan hinay-hinay lang tayo. Na-stuck na ako dito sa traffic. Ewan ko lang kung anong oras ako makakauwi na ito. Mukhang mahaba yung traffic jam na to. So yan, ko muna kayo siguro guys, update ko lang muna kayo. Yun guys, sobrang traffic. Malapit na siguro kasi mag-Christmas kaya kaya matraffic na, maraming mga tao na mga off na sa trabaho. So yeah, at least naman yung traffic naman dito, kukumpara mo naman sa Pilipinas, mas pa rin yung traffic dito, medyo tolerable pa rin naman. Sa Pilipinas talaga hindi umuusad yung traffic Dito at least yung traffic naman naman at least makakauwi ka pa rin naman ng bahay. Yung sakyan ka paano umuusad na. Nalagpasan na natin yung pinaka traffic. Malapit na tayo sa Seafood City.
Ito palang Seafood City guys, ito yung Filipino supermarket siya dito sa Canada. Saka meron din siya sa US. Muna siya nagsimula sa US. Tapos yung Seafood City sa US, nandun na rin yung Jollibee, nandun na rin yung Chowking. Tapos yung paligid nun nung Seafood City, meron ding mga iba-ibang mga Filipino restaurant. So parang mafe-feel mo talaga na parang at home ka sa Philippines kaysa kahit na nasa Canada ka or US. So nung itong Seafood City, nag-open din siya ng mga branches sa Canada rin. Tapos sumunod na yung Jollibee. Ewan ko lang kung susunod yung mga yung mga Chowking, yung mga Inasal. So pero itong itong Seafood City talaga, kung gusto mo talaga bumili ng mga Filipino na products, diyan kayo bibili. So guys, medyo malapit na tayo ngayon. Konting na lang. Matagal din yung ating biyahe dahil na-traffic tayo dun sa may Yellowhead Trail. Maraming construction dun. Tapos ang temperature pa lang ngayon guys sa Edmonton, minus 16 degrees. So medyo tolerable naman yung weather. Pero sa Christmas week, mas mag-warm up yung weather, siguro mga 0 to 1 degrees. Pero sa next week naman wala naman ako dito sa Edmonton kasi pupunta kaming Las Vegas. So i-update ko na lang kayo guys sa aming pamamasyal sa Vegas. So kung ano bang doon. Balak namin magpunta sa Spear, tapos yung Hoover Dam din. Pasyalan namin lahat yun. Tapos yung street din. So kumbaga ito yung treat namin doon sa anak ko kasi nag-turn 18 na siya. So, imbis nga naman na magdibo, dibo kasi mahal So i-treat na lang namin siya sa Las Vegas. Kumbaga masulit pa yung at least nakapag Christmas kami ng Christmas vacation. Tayo dahil medyo madulas ang daan ngayon. Karamihan mga sasakyan din mo nag-iingat sila. Malaking tulong ang winter tires sa pagkontrol ng sasakyan mo. Kahit na gumastos ka ng mahal, basta ang importante dito is safe ka. Na guys, malapit na tayo. Maganda rin tong location ng No Frills kasi malapit siya sa mga tindahan. Yan, nandito yung Best Buy. Itong Best Buy, nandito yung mga electronics. So siguro later on sa mga vlog ko, papasukin na natin itong Best Buy. Kasi nung last time, di ba, Visions yung pinasok natin. Pero itong Best Buy, ito yung pinakamalaking electronics store sa buong Canada. Yan, diyan ka bibili ng mga gadgets, iPhone, computer, mga car audio rin, tapos yung remote starter. Diyan din, yan. Tapos nandito rin yung Superstore. Ito yung pinakamalaking superstore sa Canada. Tapos No Frills. Dito na lahat kung gusto mo mag-shopping o
Tapos ito pa, yan, Seafood City. Yan. Dito lahat ng mga mga Filipino foods sa mga Filipino grocery din. So magpa-park lang tayo tapos papasukin na natin yung Seafood City. Ito na guys yung Seafood City. Papasukin na natin. Christmas siya ngayon dito lang yung mga gusto mo ng pagkain yan. Ito ang bayan ni Pabaya. Yan, kung bibili ka ng mga gulay yan dito. Maraming gulay. Yan, ito, sale to, 30 points. Lang guys yung tinda rito, yan maraming silang mga tinda rito. Isda, maraming isda dito, yan. Pagod mo sa isda, kukuha ng isda dito tapos papa prito mo, pwede mo pa prito sa kanila, libre. Ito yung mga karni dito, yan, nakabalot na. Mga malinis yung nila dito. Hindi katulad sa Pilipinas na mga palengke na palipa pa, hindi ganun. Yan. Ganyan ang dito. Gusto ng hamon, yan. Mahal din ang mga ham Fiesta mo, 78.99. Magic Sarap, 4.29. Isang paketing ganito, 4.29. Mahal din ang Argentina corn beef 10.99. $6.99 isang ganito. So magluto ng mga pansit o sa spaghetti dito rin. Ito na lahat ng mga pansal, yan, $4.99. Kuya, dalawang double classic.
Isang ano, sasyadong tilapia. Yung buntot. Garlic chicken bente. Ako, garlic chicken. Yung buntot ha, buntot. Yan. Meron po isa. Masarap din po siya. Breaded chicken. Yun lang po siya. Tapos isang kare-kare. Tapos yung isa, ano, sisig. Pakitugo ha. Oo, tugo. Sisig saka munggo. Tapos ko yung isang ano, yung ginataan. Bilo-bilo. Ano, dalawang double classic. Tapos isang ginataan. Yun lang. Okay. Na $10. Malubi. Okay. Bali na mama, 42.99. Marta Piña, peso de bola, 49.99. Isang ganito, 42.99. Yan na guys. Yun o, biglang nagdilim na o. Ang bilis magdilim dito sa ano. Dito sa Edmonton talaga. Mag-alas 5 pa lang, madilim na. Kakabili ko lang dito sa Seafood City. O yan o. Kasi madilim na ngayon. Ganito pagka winter. Pag winter, alas 4 pa lang ng ano, alas 4, alas 5 pa lang ng hapon. Madilim na. Tapos mag-aaraw lang to mga ano, siguro mga alas 8 or alas 9 ng ano ng umaga. Doon lang siya mag-aaraw. Pero yung ano, kumbaga sa winter mas mahaba ang ano, ang night time. Pero pagdating naman ng summer, kabaliktaran din naman, mas mahaba ang daytime. Ang daytime naman pag summer, ano, alas 4 pa lang yata ng umaga may araw na. Tapos hanggang alas 10 ng gabi yun, maliwanag pa rin. Hindi pa rin lumulubog ang ano, ang araw. So ganoon talaga sa mga ano, mga malalamig na lugar katulad ng Canada. So ngayon, dahil winter na ngayon, mas mahabang ano,
ang night time. So ngayon ang gagawin natin, nakaalis na tayo sa Seafood City, pupunta naman tayo sa Edo, Japan. Kasi ito yung gusto ng mga anak ko, nakainin sa sa kanilang hapunan. So itong Edo, Japan, ano naman to, mga Japanese food naman to. Puntahan lang natin itong Edo, Japan, kung ano. So ngayon rush hour talaga, ma-traffic. Maraming ngayong mga tao nag-off ngayon sa trabaho. Guys, ingat-ingat tayo sa pag-drive. Hindi tayo pwedeng dumulas. Dito ko talaga matututo ng yung defensive driving. Kung nasanay ka mag-drive ng sa winter, kailangan lagi ka maingat. Kasi sobrang dalos ng daan. So ang inaano ko talaga, ang pinaprioritize ko talaga, kailangan lagi kang safe. So mag-invest ka sa winter tires. Itong winter tires at least kumakapit siya sa sa snow. Hindi ka saka magkakaroon ka ng control sa sakyan mo. Meron siyang grip sa sa road. Hindi katulad ng regular lang na all season tire. All season tire kasi may mga ibang tao dito ayaw nanginay sa paggastos ng winter tire. So mas malaki ang chance nilang maaksidente. Pag na-aksidente ka pa naman dito, tataas yung insurance mo. Kaya ako iwas ako sa talaga, kung saan yung mas safe, doon ako. Yung mga sakyan, dahan-dahan lang. See, kahit na traffic yan, basta ka lang, mga safe ka lang na mag-drive. Sobrang traffic. Ano na yung papuntang Western Mall, sobrang traffic dito. Kasi yung train dito ginagawa pa nila yung train na in-extend pa nila yung LRT. Kaya nagkaka-traffic na. Pero malapit na tayo sa Edo, Japan. Ito na guys, malapit na tayo. Tayo sa sa traffic. Ito na guys, nandito na tayo sa Edo, Japan. Edo, Japan. So kung gusto nyo bumili ng mga Japanese food, yan. Pero alam mo, mga nagtatrabaho rin din sa Edo, Japan, mga Pinoy din. Walang mga Hapon dito, mga Pinoy. So papasok tayo ngayon sa Edo, Japan. Tingnan natin yung kung anong mga order natin. Sige. Ate, one sukiyaki beef Rice po? with rice. Okay. Pero yung veggies on the side. Tsaka mushroom on the side? Mushroom on the side din. Okay, last ko po na teriyaki sauce. Dalawa. On top? On top. Saka rin, isa pang teriyaki chicken with rice. Teriyaki sauce, dun sa
Sa beef tsaka sa rice. Oo. Okay. Isang teriyaki chicken. Teriyaki chicken with rice. Tapos veggies on the side din. So pwede mo pagsamahin yung yung mga veggies sa isang lagayan. Ilang scoop po? 2 scoop din. Ilang scoop? Tapos pwedeng makahingi rin ng sauce din on the side. Yung sauce. Teriyaki sauce? Teriyaki sauce on the side. Extra? Okay. Anything else po? Yun lang. So, 1 beef and 1 chicken. Ah. Okay. So to go. Yes po. Anything else po? Yun lang. Do you have with po to collect points? No. Okay. 25 po please. Okay. Yan na guys. Nakabili na tayo ng pagkain sa Ido Japan. So, muna siguro, hanggang dito na siguro yung aking video kasi kakain pa kami ng aming hapunan. Saka abangan nyo lang guys yung aking next video para kung maturo ko kayo sa kung saan ba maganda magpunta mga restaurant dito. Yan, itong Ido Japan okay to. Saka yung mga Pilipino rito mababait sila, saka friendly. Kaya nagpupunta ako dito kasi yung mga trabador din dito, mga Pilipino rin. Kaya sila okay. So nandito na lang guys siguro yung aking video for today, and I'll see you guys sa aking next video. So until then guys, peace out and bye bye.